Okay, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Video reaction na naman tayo ngayon sa bagong hula ni Manawindra patungkol ito kay Senadora Loren Legarda. At napasama pa nito ang anak niya na walang iba kundi si Congressman Leandro Lebesti. Ano kaya ang nakita ni Manawindra sa baraha? Patungkol kay Senador Loren Legarda. Ngayon hindi natin patagalin pa. Ito na po ang bagong hula ni Madam Windra kay Senadora Loren Legarda at niyang anak, walang iba kundi si Congressman Leandro Lebesti. Ngayon po ay meron tayong suggestion ng mga tao na nagbabasa at nakikinig sa amin, ng mga komento na gusto daw nilang mapanood ang tungkol sa tarot, kung anong nakikita sa tarot sa isang senadora na ngayon po ay talaga namang kadikit lagi sa pangalan ng isang kilalang mambabatas din na batang-bata na napaka-agresibo na maglabas ng mga katotohanan. Ang kanyang pangalan po, siya po ay isang ina ng isang palaban na ating mambabatas. Napakabata ng batang ito, pero ito pala ang kanyang ina, si Loren Legarda. Kilala naman natin si Loren Legarda, di ba? Kung ano yung mga pinagmulan niya. So, dito, kung anong nakikita ng tarot, again and again, kahit makarating po sa kinauukulan, ito po ay for entertainment use lang. At hinihiling ko po sa inyo ang malawak na pag-unawa. Ito ay isang tarot. Kung ano po ang sinasabi ng tarot, yun lang po ang aming babasahin o aking babasahin. Ipakita mo sa akin tarot kung anong nakikita mo kay Binibining Loren Legarda. Loren Legarda. Again, i-reshuffle natin. Mas maganda yon kaysa yung... Ito, pag na-reshuffle, nakabaliktad, anything goes wrong. Anything. O, yan. Loren Legarda, Loren Legarda, Loren Legarda. Pakita mo sa akin kung ano nakikita mo sa kanya. Tarot. Ito, dito tayo sa ilalim kukuha. Oops. Ito si Loren Legarda. Kitang-kita natin isang babaeng nakaupo sa isang matayog o mataas na posisyon ng politika ng Pilipinas. Ito nakikita ninyo dito. Ito ay isang signifies na mayroon siyang kapasidad na umupo o sinasabi na kilalanin ng sanlibutan. Ayan, ng buong Pilipinas. May talino talaga siya. At the same time, meron siyang mga pinagdaanan sa politika na maaaring sinasabi natin na mayroon na ring ipinagmalaki sa politika ng Pilipinas. Ayan. Oops, eto pumapasok na tayo. Pero ang pagiging politician niya ay ngayon ay nagkakaroon ng bahid o problema. Dahil nakita ninyo ang isang babae, siya rin ito, nakaupo, tapos ngayon ay isang babae na namumroblema. At tali ang kanyang mata, nakapiring ang kanyang mata, ang katawan niya ay nakatali dahil nakita niyo itong kulang red na to, ito ay isang problema ng pamilya. Ayan, nakita niyo, pamilya. Siya ay napipiringan ng mata at siya ay gustong kumilos pero hindi siya makakilos kasi siya ay nahahati ang opinyon. Nakita niyo ito, mga espada, ito ay mga kasamahan niya sa politika. While meron siyang dinaramdam na agam-agam. When we say agam-agam sa English is kaba, takot. Kasi mismong sarili niyang kadugo, which is anak. Ayan nga, nakapula siya. Ang siya ngayon ay dumaranas ng napakaraming batikos at bilang isang ina, hindi niya kayang, kahit ano pa ang pinagdadaanan nilang mag-ina, hindi niya kayang masaktan kahit salita ang kanyang anak ng mga tao sa paligid niya. Kaya hati siya. Hindi niya alam kung saan siya. Ano ba talaga ang kanyang parte? Sa anak ba niya? O sa mga kasamahan niya? Na nagbibigay ng masasakit na batikos tungkol sa pagkatao at mentalidad ng kanyang anak. Ayan yan. Bakit nasabing mentalidad? Kung mapapansin niyo po, nakatusok sa lupa ang mga espada. At ang liwanag ay nandun sa pinakadulo. Pero dahil nakabaliktad ito, ang kinu-question nila ay ang mentalidad.
at ang kakayahan ng bata na anak ni Ligarda. Ang tanong, paano nakita rito na anak ni Ligarda? Itong damit po niyang to ay signifies ng isang dugo na mula ulo, mula dito hanggang sa kanyang pagkatao, hanggang paa. Ibig sabihin nun, hindi lang ito kapatid. Kumbaga balot na balot siya. Itong problemang ito ay sitwasyon ng anak niya na nasasangkot sa kanyang mga kasamahan at hindi niya alam kung saan talaga siya. At paano niya pagtatanggol, paano niya ipapaliwanag. Ayan ha. Bilang isang ina, siya daw ay nakatali. Pero bilang isang politician, ayan, siya ay nakaupo at nakikinig sa sitwasyon. Ito again and again, papaliwanag ko po. Para ako nagkukwento. Kung mapapansin nyo, ito siya kanina, di ba, si Ligarda. Ito ngayon yung sinasabi ko sa iyong anak. Bakit pumasok ang kanyang anak at bakit ito ay signifies ng kanyang anak? Kasi sa ngayon, ang kanyang anak ay nasa bingit ng panganib. Nakaitim siya, nakatapalodo siya ng itim. He is being covered by a black coat. And when we say black coat, ito ay isang delikadong parte ng buhay. Maaari siyang mamatay or maaari din siyang nabuhay. Paano ko nasabi na maaari siyang mamatay? As you can see, mayroon ditong blood stain. Pagkatapos, mayroon ditong mga cup. Ibig sabihin, yung cup na yun ay ginto. Ayan o, kitang-kita, ginto na nakatumba. Ang ibig sabihin noon, nanganganib ang buhay niya sa mga cup, information, sa mga detalye na hawak niya. And it can give difficulties sa isang ina na ang kanyang anak ay nasa bingit ng kapahamakan. Dahil lang, ayan o, may dugo o, di ba? May stain, may cup, may stain, tapos cup. Dahil lang, dito, nakita nyo to, sa mga tao ito, signifies naman ito ng mga tao na nakatayo. Dahil lang sa mga tao na, naku, 2 tao na gabalan. Actually, marami itong tao kasi nakahiga na eh. Pero impormasyon. Kaya lang may 2 tao na talagang hindi ko alam kung sino itong 2 taong to na nagagalit at nag-iisip na sila ang mababanatan at the end of all the revelation na hawak ng batang to. So, ang hirap talaga. Mahirap maging isang ina at maging isang mambabatas ha. So, naiintindihan ko siya kasi isa rin akong ina. I am not a perfect mother, but I love all my anak. Okay? Ganon din siya. Isa siyang politiko, pero anak na niya ngayon ang nadadawit. At may kinalaman pa ito sa buhay, ha? Kaya nakakaawa din si Ma'am Loren Ligarda. Oh. But, unfortunately, bakit may unfortunately? Nanganganib ang buhay nitong batang ito? Unfortunately, hindi siya natatakot. Napakatapang ng inilabas ni Loren Ligarda na anak. Ako po. Hindi siya natatakot. Ang gusto niya, ipakita ang katotohanan, ayun, ang timbangan ng katarungan. At ang gusto niya, ipamigay sa mga tao, mahihirap, ang anumang pera na kanyang, anumang pera na kanyang makukuha sa anumang sitwasyon tungkol dito sa katarungan ng korupsyon, gusto niyang maibigay sa mga tao. Ito yung mga tao, kitang-kita nyo, na mamalimos daw ang mga tao, while ang katarungan ay naku-quote. Ibig sabihin, ang katarungan, kitang-kita, ayan po. Ito signifies ng taong naghihirap, ng bansang naghihirap, pero siya ay naka-quote ng gray. Ibig sabihin, ang katarungan ay naghihingalo. Ayan, nakita nyo? Pagkatapos ito namang isang taong ito, signifies din ito ng mamamayan. Ito pareho silang mamamayan ha. Pero ito signifies naman ito ng kagipitan, ng pera, ng simbolo. Napapaligitan ng maraming pera. Itong batang ito, hindi siya after sa pera. Kasi parang, kumbaga, marami na siyang pera. Pero after siya sa katarungan at maibigay muli dito sa mga mamamayan ang katotohanan ng simbolo ng ipinagtatanggol niya at inilalabas niya. At upang malaman ng tao na may isang taong, dalawang ibig sabihin nito, na may 2 taong biktima. So naniniwala siya na ang isang tao at ang mga mamamayan ay biktima ng injustice. Ayun yun. Bakit sinabing injustice? Kung mapapansin ninyo, gusto niyang level ang timbangan. So naniniwala rin siya na sa kanyang ginagawa,
magigising ang mamamayang Pilipino. Ayan. Kung masyadong ano itong revelation na ito. At ayaw din niya ang nangyayari na pagdiriwang. Ano kaya itong ayaw niyang mangyari na pagdiriwang? Ayun. Ayaw niya nang nakikita niyang pagdiriwang habang ito inang bayan to inang bayan. Bakit ko sinabing inang bayan? Naka-coach siya ng dilaw, naka-coach siya ng pink, naka-coach siya ng pula, tapos nakita niyo tong green grass. Lahat nasa component nito. So, ibig sabihin, lumalaban ang inang bayan, lumalaban ang mga tao, lumalaban ang ekonomiya. Yan. Habang nagsasaya daw ang iba, nagsasaya, lumalaban ang ekonomiya, ang mga tao, at may mga nakaupo daw ito, na mga tao, lalaki signifies, na parang nakita niyo po ito, inang bayan din ito, kumbaga budget ito, ayan, ang daming pera. Tapos ito, budget, na kinukuha ang ating yaman, ang ating budget. Ang inang bayan, kumukuha ng budget, tapos, ibig sabihin na kinukuha ang budget ng inang bayan, tapos inililipat lang at, kumbaga, inuubusan tayo ng source of fund. Inuubusan tayo ng kwarta, inuubusan tayo ng pera. Ang linaw di po ba ng kwento ng tarot? Doon pala siya, yun ang pinaglalaban niya, na mayaman ang bansang Pilipinas. Kaya lang, dahil sa korupsyon, ayun, kinukuha, pagkatapos tinatapon. Tapos, ang pinagtatapunan, wala lang. Baka doon siya natatakot ang maubusan ang bansang Pilipinas at hindi na makatayo ang inang bayan. Yun pala ang gustong mangyari ng ating libiste na anak lumabas kay Ma'am Ligarda dahil anak niya, na ipinapaliwanag niya ngayon sa kanyang ina na ang gusto lang niya is malaman ng mga tao ang katotohanan para hindi na maubusan ang inang bayan, ang Pilipinas. Ang problema, pumapasok tayo sa nakabaliktad si Ma'am Loren Ligarda. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan ng anak niya na hindi maaapektuhan ang kanyang posisyon bilang isang politician or magkaroon ng bias. Mahirap talaga yan. Mahirap talaga yan. Parang nagkukwento na sa atin ang tarot. Mahirap talaga ang kalagayan niya kasi may nagsasabi na kailangan ang impormasyon ay tama. At habang nililitis, pero ako na po nagsasabi, alam ni Ma'am Loren Ligarda na lahat ng hawak ng kanyang anak ay authentic. Lahat ng mga papeles na hawak ng kanyang anak ay authentic. At doon, mas kailangan ka ng iyong anak, madam. Ang kahilingan ng tarot. Tarot po ang naghiling ha. Ako pinagbabasa. Nakita nyo, isa kang babae, pero dito ipinakitang isa kang lalaki. Bakit? Kailangan mo daw maging matatag bilang isang mambabatas at ang lakas mo ay dapat maging isang lalaki at maging firm ka kung ano man ang desisyon na ibibigay sa iyo at ibibigay mo rin sa anak mo. Kinakailangan mong maging isang babaeng lalaki. Bakit ko sinabing babaeng lalaki? Ang itsura po nito ay lalaki, pero ikaw ay nakakapa na pula, which signifies of tapang, at asul na signifies siya na ito ay itsura lang ng lalaki pero ang puso mo, dahil nga kailangan mo maging matatag bilang isang babae na may pusong lalaki sa pagdidesisyon. Dahil dadaan kayong mag-ina sa paglilitisan. Ibig sabihin, ang anak mo ay lilitisin mo o ang anak mo ay pakikinggan mo. Yan. At sa huli, hindi mo gugustuhin mapahamak ang anak mo. At ilalabas ninyong mag-ina ang tulong na kailangan ng mga tao o hindi magiging united kayo. Kaya, suportahan nyo lang po ang inyong anak. Yun lang po nakalagay dito sa tarot. At ang lahat ng ito ay masusulat sa history ng Pilipinas at ang lahat ng ito ay magiging pangmulat ng mata ng sanglibutan ng Pilipinas.